So instead of 12 lucky fruits, I leave to you 7 decisions to make your life more blessed for the coming year. Tandaan niyo po, mas maganda isulat niyo, i-memorize niyo. Number 1, decide to serve the Lord. The greatest commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. That is the greatest commandment. Seek first the kingdom of God and everything will be given to you besides. Hindi ka pagpapalain kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Amen? If you don't serve God, if you do not love God, then you will serve evil. Then you will love the evil one. Tandaan niyo po, hindi ka uunlad kung hindi mo paglilingkuran at mamahalin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng unlad? U-N-L-A-D, unahin natin lagi ang Diyos. Gusto mong manguna sa buhay, unahin mo muna ang Diyos. Magkakaroon ka lang kung uunahin mo paglingkuran at mahalin ang Diyos. Serve the Lord. Second, decide to have a superior belief or good attitude. Sabi nga po sa Proverbs, as a man thinks in his heart, he is. Ikaw kung ano ang iyong naiisip, ikaw kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa iyong puso. Meron tayong mga pinaniniwalaan na nagiging dahilan ng limitasyon sa buhay. Remember, my dear friends, your attitude will dictate your altitude. Ang layo ng iyong buhay ay nag-uumpisa sa iyong pag-uugali. Kung maganda ang iyong mga paniniwala, ang iyong pag-uugali, mararanasan mong susunod na taon ay parang langit. Pero di ba pag masama ang iyong naiisip, masama ang iyong mga paniniwala, nabubuhay ka na sa impyerno. Amen? Kanina po merong bumisita sa akin. Nakita ko yung t-shirt nila. Napakaganda. Sabi, refuse to lose. Ang ganda po, no? Refuse to lose. Huwag mong pipiliin na matalo, mabigo. What a superior belief. What a good attitude. Tama na na sinasabi mo na hindi mo kaya. Tama na na sinasabi mo kawawa ka. Tama na sinasabi mo paulit-ulit, imposible. Alisin mo yung mga masasamang paniniwala. Alisin mo yung mga ugali mo na nagbibigay sa iyo ng toxicity na nagiging lason sa iyong buhay. Ano yan? Inggit, paghuhusga, galit, pagkabuhi, takot, pangamba. What are those things that destroys your mind? What are those things that do not help you to grow, to develop? Palitan mo yung mga masasamang pag-iisip mo, nararamdaman mo with superior beliefs, with good attitude. One good belief is to say that God is good. Sabihin mo, God is good, sobra-sobra. Kayo nga po, every day, as you wake up, praise the Lord and say, God is love. Sabihin mo na ang susunod na taon na ito, itaon mo. Amen? Ito ang taon ko. This is the year of my grace. This is my season. Sa akin ang taon na ito, ibibigay ng Diyos sa akin ang biyaya na umaapaw. Have a superior belief. Good attitude. Third, decide to live a life of purpose. Tandaan niyo po, kung nabubuhay ka lang na walang layunin, walang pangarap, walang pupuntahan, sinasayang mo lang ang buhay na yan. It is wasteful to just exist. Sayang ang buhay kung wala kang dahilan, kung wala kang layunin, kung wala kang pupuntahan. Tandaan niyo po, walang ginawa ang Diyos na walang layunin. Everything that God created has a meaning, has a purpose. Bakit isa ang puso ng tao para isa lang ang mahalin mo? Kaya tignan mo, pag dalawang minamahal mo, nakakasakit ka ng tao, pati ikaw, nasasaktan. Amen? Bakit ang tao, ginawa ng Diyos dalawang mata, dalawang tenga, isang bibig? There is a purpose there. Para mas marami pa sana ang iyong pagtingin, para sana mas makinig ka kaysa dun sa ikaw nagsasalita. Pero baliktad tayo eh. Marami pang pagsasalita natin
kesa dun sa tinitignan natin mga tao, pinapakinggan at inuunawaan. Kaya tingnan nyo po, kung ano nangyayari sa ating buhay, nagkakagulo-gulo dahil sa mga chismoso at chismosa. Amen? May dahilan ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa iyong buhay. Yung mga walang silbi, inaalis ng Diyos. Diba sabi nga ni Jesus, ang sanga na walang bunga, puputulin. Ang halaman na hindi namumunga, aalisin. So that is the challenge, my dear friends. Discover your purpose, your meaning here in life. Bakit ka buhay? Dahil may mission pa na pinapagawa ang Diyos sa iyo. Alam niyo po, nakakahaba sa buhay ng tao yung layunin niya. Pag meron pang purpose, pag meron pang meaning, kahulugan ang buhay ng isang tao, meron siya lakas. May namit po akong 84 years old na babae, lola. Tinatanong ko, lola, ano sikreto, bakit ang haba po ng buhay niyo? Father, nag-aalaga pa po ako ng apo. Ayun, tingnan niyo na po, pag nakakakita ka pa ng dahilan para tumayo, magising, mabuhay, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. So ask yourself, why are you still alive? Bakit pa rin ba ako buhay? Ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa akin sa susunod na taon? Para bigyan ka niya ng blessing, kailangan sabihin mo muna sa Diyos, ano ang iyong gagawin? Purpose in life. That is the third. Fourth, decide to be healthy and have a long life. Long life. Yan po yung dasal ng bawat isa sa atin, hindi po ba? Na magkaroon ng lakas, na magkaroon ng mahabang buhay. Para saan? Hindi lang para kumita, hindi lang parang sumikat, hindi lang para umangat sa buhay, pero para saan yung buhay na yan? Binubuhay ka, pinapalakas ka ng Diyos. Para gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Amen? Nasaan buhay ang Espiritu Santo? Nasa katawan mo. Pinagpapala ka ng Diyos. Pero dapat ingatan mo ang templong ito. Be healthy para magawa mo hindi lang ang iyong obligasyon sa iyong pamilya, but primarily to do God's will, to do our mission for God. So, wag mo lang baguhin ang iyong lifestyle. But every day, if you decide to be healthy and to have a long life, pray for health. Amen? Kapatid, wag po kayong maging biktima ng inyong edad. Hindi ibig sabihin ikaw ay senior na. Dapat ikaw ay nanghihina. God has created our body to live long. Hindi po tayo ginawang mahina ng Diyos. Pero bakit tayo agad namamatay? Dahil hindi natin pinipili na maging healthy at mahaba ang ating buhay. Decide to become healthy and to have a long life.